Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki doon, tuyot ang kanang kamay. Sa hangat ng mga iskriba at mga pariseyo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit pagit ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, halika rito sa unahan. Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Tinignan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Inuunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagingit-ngit sa galing ang mga iskriba at mga pariseyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, magsilbi pong lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Dito po sa ating panguling araw, huling gabi ng ating pagmunodena sa kapistahan ni San Nicolas de Tolentino, hilingin po natin sa Diyos na katulad ni San Nicolas, tayo rinawa ay makatugon sa panawagan ng Diyos na makapaglingkod alang-alang din sa kanyang pangalan. So, ang Diyos ay gumagamit ng mga tao para padaluyin ang grasya sa mga taong nangangailangan. Para kayo po, no, sa barangay na ito, ang mga naglilingkod sa barangay, sa pamumunan ni Chairman Balito, ang grasya ay dadaloy sa inyo, ang iyaya ay idadaan sa inyo, at inaasahan na ipamamahagi at makakarating dapat sa mga pinauukulan o sa mga higit na nangangailangan ng tulong dito sa inyong barangay. I'm sure sa inyo po, kapag may lumalapit sa barangay, hindi naman po tinatanong kung ano ang relihiyon mo. No, wala tayong gano'n. Ano ang kasarian? Ano ang estado sa buhay? Dahil kapag nangangailangan ng tulong, kahit sino dapat tinutulungan. At lahat ng kung anumang batas na meron tayo, saklaw o sakop ang lahat. So, hindi pinag-uusapan kung ano o kung sino, kahit na sino binoto niya nung nakalipas, kahit hindi binoto yung kasalukuyang nanunungkulan, pag nangailangan ng tulong, obligasyon natin, obligasyon ninyo na ibigay ang tulong sa abot ng makakaya. Malinaw po ba? Dahil dito, sa ating kwento sa Ebanghelyo, meron usapin, o meron mga pariseyo, at ang mga pariseyo ay mga tagapagturo ng batas, monitor ng batas kung nasusunod ba ng mga tao ang batas na ibigay ng Diyos. Dahil numero uno din, bilang mga barangay, unti-unti sa mga kagawad, hindi lang tayo basta binoto, kundi kapag binoto na, aalamin mo ngayon, pag-aaralan mo ngayon ang batas. Para malaman mo din kung paano ito i-apply at kung paano matutugon sa pangangailangan. So, bawat kagawad, meron kanyang area na dapat tutukan at kailangan mo, medyo hindi ka man nakapag-aral, dapat knowledgeable ka sa batas na kahit sa mga ordinansang pambarangay, ordinansang pang-syudad, dapat alam natin yun. So ngayon dito, may mga pariseyo na nakakaalam sa batas,
Pero hindi na lubos ang naunawaan yung kahulugan ng batas. Sa araw ng pamamahinga, utos ng Diyos na dapat walang magtatrabaho. So, para sa mga Pariseyo, ang interpretasyon nila, kapag may ginawa ang isang tao, katulad ng pagkukunan, o kaya katulad ng pagpapagaling, sa araw ng pamamahinga, bawal yun. Ayon sa pag-unawa ng mga Pariseyo. Kaya nga tinatanong ni Jesus, sa araw ba ng pamamahinga, ayon sa kautosan, ano ang mas dapat? Sabi nga, no? Ano ba ang mas naaayon? Gumawa ng mabuti, gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga. Kaya kailangan natin unawain mabuti, intindihin mabuti kung ano ang uso ng bawat batas na atin pong ipinapatupad o ini-implement. Kasi inaasahan talaga po na bawat tao pupunta sa iyong opisina may alam ka tungkol sa kanilang problema. Sari-sari problema ang kailangan mo harapin. Kaya sa unang pagbasa, isa sa mga problema na kailangan nilang solusyonan at tugunan, sabi dito yung problema, meron isa sa inyo, inaasawa yung asawa ng tatay niya. Kailangan anong pagkakasihan natin, ano ang kailangan na hatol para dito. Basic po yun, kailangan natin malaman kung ano ang mga utos ng Diyos. Kung alam mo yan, hindi ka mapipigilan na gumawa ng mabuti. Dito sa lugar natin, sa barangay natin, marami tayong mga kapatid na nangangailangan ng tulong. Yung mga street brothers, minsan mga natutulog sa ilalim ng tulay, sa ilalim ng puno. Napakagaling gumawa ng batas para huwag silang tulungan. Pero yung batas para tulungan sila, nasaan? Kasi di ba nagkaroon ng batas na bawal kang magbigay ng unos? Bawal. Pero ano nga ang batas para matulungan sila? So maganda ang mapagnilayan natin yung mga bagay dito dahil ito rin naman ang magdidetermine o magbibigay sa atin ng kaalaman kung saan tayo pagdating ng wakas. Pero sana po, sa bawat pagkakataon, sa pag-ibig ng pagkakataon, huwag tayong mahiya, huwag tayong magpapigil, kung makakatulog ka, tumulog ka sa araw ng mga araw. Amen? Magsigayaw na lahat. Para sa ating mga Kristiyano, wala nang maging pagbatas o utos, kundi ang ipinabubutos ng Ebanghelyo na mahalin ang Diyos at ang kapwa. Pahalagahan natin ang paniniwala ito habang nananalangin tayo para sa pangangailangan ng bawat miyembro ng ating simbahan. Ang ating pong itutuloy, Panginoon, ninyo mo ang aming panalangin. Panginoon, ninyo mo ang aming panalangin. Simbahan naway palagi ang bago at renisay sa pamamagitan ng mga salita ng Ebanghelyo ni Cristo.